Bale mga dudes, dumating na siya. Ito na yung pinakahihintay ko na item. Yan. Original Honda. Original Honda to na switch. Pang Honda Click. Ilagay ko na lang sa ilagay ko sa description kung ano tong item na to, tsaka kung para sa ang unit. Yan, ito siya. Diba sabi ko ang gusto kong gamiting switch para do sa MDL ko is yung idle switch. Eh napakamahal, nasa 1.4, lalagay ko sa screen kung magkano siya. Ito mas mura. Pang Honda Click to. Tsaka ang habol ko lang naman talaga yung switch, kaya okay na siguro tong yung engine stop. Oh, yan. To sa kill switch ng engine to. Tong ganitong klase. Eh okay na rin, di ba? Oh, at least pagka ginanyan mo siya off, alam mo naka-off siya dahil na yan nakasulat. Tapos A pa, di ba? Okay. Isipin mo na lang na accessory yung A. Yan. Yan ang yung purpose niya. Meron namang switch na ganito yung yung domino. Pero syempre since yung mga domino naman na nahahawakan natin na switch is yung yung mga fake. Ang kunat ng mga pindutan. Ito mas okay to eh. Ito sana yung mga switch na ilalagay ko eh. Ayan tsaka ito. Eh kaso ang kukunat eh. Ayan kukunat pindutin. Ayan ito pa yung isa. Ayan domino switch to eh. Pero syempre alam naman natin na yung mga binibenta dito is yung mga fake na domino switch. Mukha lang maganda. Ito makunat din to eh. Ayan ang hirap pindutin. Dapat sana gagamitin ko to for yung passing light. Eh ang passing light kasi 'di ba? Parang pinipitik-pitik mo lang. Eh ang kunat eh. Parang hindi mo rin mapipindot ng maayos to. Kaya ito ni-no-go ko na to. Hindi ko na ikakapit. So yung sa may unit natin ito. So yan. Gamit ko pa rin yung ito pa rin stock na dati ko nakalagay. Bale ito papalitan ko. Kasi ito na papalit siya. Magkasukat naman siya. Ang worry ko lang dito itong sa throttle cable. Ito yung throttle cable nito eh. Ang pagkakaalam ko kasi sukat lang din naman to. Ayan. Tapos dito nasa taas siya. Dito ayan, kasi ganito posisyon yan eh. Baliktad ayan, ganyan posisyon yan. So malilipat siya ngayon dito sa may baba. Ayan, mapupunta siya sa baba. Ayan yung butas Sabi kasya daw eh. Malalaman natin kung talagang kasya. Tapos syempre since pang Honda Click to. Tsaka iba ang gamit ng Honda Click eh. Naka ganito siya. Ayan. Ayan, buksan natin. Naka-Dodge connector yan, yung mga waterproof connector. Yan. Hanapin ko na lang yung wiring, which is papakita ko rin naman yung mga wiring kung paano ko gagawin. Ngayon lang yata ako magkakabit ng ng ganito na hindi plug and play. Talaga mag-wiring ako. Papakita ko sa inyo kung paano natin i-wiring yan. So sige, prepare ko lang. Ito yung niya. Ayan, original na Honda genuine. Ayan yung part number. Lalagay ko rin naman sa screen or sa description kung pang version to yata na click eh. Sige, lalagay ko na lang para sigurado. Tsaka syempre yung link kung saan ko nabili sa Shopee to. Mas okay ito eh kaysa dun sa sa idle switch, kasi yung idle switch ang mahal. Ito wala pang 1,000 to, nasa 900 plus yata bili ko dito. Kaya ito na yung pinili ko kasi yung habol ko lang naman talaga switch, hindi naman yung function niya. Kasi siguro kaya mas mahal yung idle switch kasi mas marami sigurong wiring ng yun. Tsaka yung function ng switch niya mas may technology ba kumbaga. Although wire lang naman ang laman nun, hindi ko rin mag-gets kung bakit ang laki ng diferensya. Pero since nakita ko ito mura, ito na ang binili ko. Yan, di ba? Tsaka mukha pa rin siyang stock dahil hindi tayo gumamit ng ganito. Ayan, okay. Sige, prepare ko na. Tapos mamaya video natin yung step ng kung paano ko siya. Kung meron bang, hindi ko pa rin sure kung meron tayong gagawin modification, kung sakto nga lang ba talaga kasi may mga nuts yan dito eh. Yan, pagkakabitan mo ng
doon sa manibela. Tsaka meron akong ibang video na nakita na parang may binabawasan sila rito eh. Hopefully wala tayong gawing ganun. So baka ang pinaka matindi lang natin gawin dito is yung pag-ayos lang ng wiring. Okay, tapos install yung sana nga kasya yung throttle cable. Kasi kung hindi, bibili ako ng throttle cable na pang click. Tinanggal ko lang muna kasi gusto ko malaman kung alin yung wire na in and out ng wire. Kasi may coding naman ng wire to eh. Saan na yan? Nakatakot hilahin eh kasi parang nakasolda lang eh. Parang nakasolda lang siya. So tingnan natin yung contact. So yung contact niya ganyan. Yan. Ganyan ang on niya. So yan. Yan, kung nakikita niyo may dalawang plat doon sa may loob. Yun yung plat na bakal. Yun yung contact contact point. Yan. So ang mangyayari, okay. So naka-on siya pag ganyan eh. Kasi magkakaroon ng contact. Yung isang kulay is green, isa blue. So actually pwede naman natin pagbaliktarin yan. Pero ang pinakamaganda kasi parang ang gawin nating in is si green. Ayan o. Kasi ayan o. Actually pwede rin naman gawin si blue. Pwede pagbaliktarin kasi pang contact lang naman. Basta yun na lang, tatandaan ko na lang yung color code ng wire. Ayan, green, tsaka yung merong blue. Siya yung para sa blue. Doon sa wiring dito. Dito naman yun. Okay. Tapos itong dalawang wire na to, ayan. Sa lang naman to, sa brake switch. So wala rin problema kahit mapagbaliktad mo sila doon sa kabitan. Check ko lang kung itong spade na yung female na spade terminal niya is kasukat nung nasa Racing Boy. Parang kasukat yata eh. Check ko na lang mamaya. Kasi kung kasukat, plug and play na lang, hindi ko na papalitan. So, bali, gawa lang ako ng wire diagram. Mabilisan na lang to. Itong una kong gagawin ng wire diagram kung ano yung setup na ginawa ko sa akin. Kasi yung sa akin nga, meron ako na yung kill switch na ginawa kong buksan natin ilaw. Kill switch na ginawa ko na switch para sa MDL ko. So okay. So sige, simulan natin. So ito yung MDL. Meron siyang high, meron siyang low. Tapos yung mga sources natin ng kuryente, yung battery natin 12 volts na bat. Kasi nga sa setup ko naka-rekta ako sa aking battery. So meron yung negative tsaka positive. Tapos yung isa pa yung accessory wire. Yan. So yung ating gagamitin na relay, which is dalawang SPST, single pole single throw na relay. Yung commonly na nabibili natin na 4 pin. So meron siyang 87, 85, 86, plus 30, 87, 85, 86, tapos 30. Ayan. Ito muna yung yung sa setup ko muna to. Gagawa ko rin ng yung ginagawa ng iba. So tapos itong linya na to yung manggagaling sa headlight. Pang trigger natin to sa relay. Sa headlight switch siya itatap yung sa wire nun. So merong high trigger at saka low trigger. Ayan. High and low. So doon kasi sa ko meron siyang abang na linya na rectang negative, positive na merong inline fuse tapos accessory. So ang magagamit lang natin dito is yung
negative tsaka accessory dun sa rekta na ano ko na linya. Tapos nakalimutan ko yung kill switch. Lagyan na lang natin siya as KS. Yan yung kill switch. Yung ginagamit ko na yung nabili ko na ano na merong kill switch na handlebar switch. So ang mangyayari from ACC accessory wire, dadaan tayo kay kill switch. So ayan, accessory wire pupunta kay kill switch. Yan, kasi bakit si accessory wire ang pupunta kay kill switch? Kasi para kahit pindutin si kill switch is hindi siya basta bubukas kung hindi sinususian yung motor. Kasi ang accessory wire is magkakaroon lang siya ng kuryente pagka sinusian yung motor. So okay, so ito na kill switch. From kill switch, i-connect natin yan sa dalawang relay, yung 30 ng relay. So ayan, connection yan connected na yan. So okay na tayo rito. Ayan, accessory, kill switch, pupunta kay 30 ng relay. Tapos yung negative na rekta galing sa ating sa ating 12 volt, i-connect natin sa dalawang 85, dalawang 86, kayo bahala, or 85 and 86 para ako gusto ko ganito ang setup ko. Ayan. So ayan, yung rekta ko na rektang negative dito. Ayan. Ayan. So ayan. Ibig sabihin, pagka merong bow na ganyan, ibig sabihin yan not connected yan. Hindi yan connected. So from negative rekta, kukonect sa dalawang 85. At ito nga pala, sige sabihin natin itong relay na to, ito si low na relay, tapos ito naman si high na relay. So ang mangyayari, para yung kuryente from 30 is pupunta sa 87, kailangan natin ng positive trigger, which is kukunin natin dito sa linya ng galing sa headlight. So kung ito si low, so connect natin itong si low dito. Medyo pero sundan nyo lang kung paano yung pagkakasulat ko. Tapos si high naman, dito naman siya sa kabila, sa high na relay. Ito ay galing sa headlight switch siya. Headlight switch yan. So yan. Tapos itong 87, syempre pagka ito na trigger, magkakaroon ng kuryente si 87 na dalawa. Ayan, lagyan natin ng bow dito. Ibig sabihin, hindi siya connected dito sa dalawang linya na to. Ayan, may bow. So, si high, pupunta siya ngayon kay high. Ayan. Si low, pupunta siya ngayon kay MDL na low. Doon kasi sa setup ko, ang ginawa kong high is yung si yellow. Tapos, ang ginawa kong low naman is yung si white. Sa setup ko Pero pag binili mo yan, usually ang ginagawa nilang high si white tapos ang low si yellow. Ayoko kasi ng si yellow ang naka-low kasi lagi ako naka-low beam Pagka masyadong sana yung mata ko sa madilaw, namumuti lahat sa paningin ko pagka naisanay ako sa ganyan. Tapos syempre may negative yan. Itong nanggaling na dito is positive yan. Syempre meron siyang negative connection din. Ikaw, kung gusto mo siyang i-ground na lang. Ako kasi, nirekta ko rin siya dito. Kaya pwede mo i-ground yan Ako ginawa ko, nirekta ko siya dito. Para yung contact. So, yan, connected yan sa negative. So, ganyan. Ganyan nangyari sa setup ko Sa setup ko, na gumamit ng kill switch. Ganyan nangyari. So, yan, kompleto na yung circuit. Kung ikaw naman, may tri-switch ka. Kung ikaw naman may tri-switch ka, ang kailangan mo lang talaga is yung accessory wire. Tapos yung positive naman ng 12 volts mo. Tapos ito yung sabihin natin si tri-switch. Ayan, 'di ba? Usually ganyan yan. Ganyan ang itsura niyan Tapos meron yan tatlong paa. Ayan. Ganyan ang itsura.
So from meron din yung SPST na relay 87, 85, 86, 30. Yan. Ito na yung setup na na yung usually ginagawa ng iba rin. So ang mangyayari, sige, ito si 85 trigger na to ng negative. So ground na yan, body ground na. Itong si positive pupunta siya kay 30. Pero maglagay tayo ng fuse. Ayan. Dito siya ngayon pupunta kay 30. Tapos si accessory, pwede mo siyang ilagay sa 85, 86. Pero syempre, kung 86 si accessory, 85 si body ground. Kung 85 si accessory, 86 naman si body ground. Baka kailangan mayroong positive at negative na mawo-work diyan para magkaroon ng trigger. Kung hindi mati-trigger yan. So, pagka ganyan ng setup, once na magsusi ka, magpa-function ngayon yung ating relay. So, pag nag-function yung relay, yung kuryente sa 30 mapupunta kay 87. Tapos, ipupunta mo ngayon siya dito kay common ng tri-switch. Ito yung tri-switch. Usually, yung common ng tri-switch nasa gitna. Or, tingnan mo rin yung mismong switch. Kasi usually, sa mga ganitong electronics, nilalagay nila doon sa component, sa device, yung yung mga symbol nung kung nasan yung normally open, yung normally close, yung common, nakalagay yan dyan. Pwede nyo tingnan dun sa mismong switch, sa mismong halo switch, yan, nakasulat siya dun. So si 87, kukonek mo siya ngayon sa common nito. Yan. Tapos ito na si MDL natin. High, low. Ganun pa rin ang gusto ko mangyari. Yung high ko, yellow pa rin. Yung low ko, white. So, i-connect na natin yung negative niya to ground. Yan, ground, ibig sabihin yan. I-body ground mo, mas okay lang yan kung saan ka masaya. Ako, ang ginagawa ko, si 1, kasi yung tri-switch usually ganito bilog yung gitna, 1 ang baba, 2 ang taas. O kung baliktad ka maglagay ng tri-switch, okay lang din. Ang ginagawa ko, si 1, siya nilalagay ko sa low. Tapos si 2, sa high. Yan. So, yan. Tapos na yan. Madali lang siya pag tri-switch. Ganyan lang siya. Diba? Tapos meron pa rin isa pa uli. Ito pa yung isa pang pwede nyo gawing wiring. So, sige. Maglagay muna tayo ng power source. Sa style naman na to, magkakaroon tayo ng dalawang relay. Isang SPST tsaka isang SPDT. So, gawa muna tayo ng SPST. Ito yung 85, 86, 30. Ito yung SPST. Single throw lang kasi to. Tapos yung isa naman SPDT. 87. Yung 5 pins usually yung SPDT kasi meron siyang 87.8 na nasa gitna. Yan, 30, 86, 85. So, ito yung SPDT natin. Kaya siya SPDT meaning double throw. Ito kasi ST, single throw. Ito, dalawang bato niya 87.8 at 87. So, okay. Itong 86.85, total magkadikit naman siya. Gawin na natin siyang ground. Yan, ground na yan. Okay na yan. So, ang gagawin natin pang switch sa kanya is yung halo switch. Yung halo switch kasi, ang itsura niya ganito. Normally close, common, normally open. Minsan, yung normally open nandito sa gitna. Pero, ang nakita ko doon sa huling ginawa ko, nasa gitna yung common Tapos nasa taas yung So, ganyan. Yan na yung halo switch. So, ang gagawin natin dito kay halo switch, sige, mamaya na muna yan. Ito muna si, papakulang natin yung MDL. So, dalawang ilaw niya pero i-assign ko na lang. Alam niyo na yun, basta dalawa yung ilaw. Kasi dalawang MDL na ginagamit natin. For the sake of this diagram lang, isa lang ang nililinyahan, pero pwede mo siyang i-split para sa dalawa. So okay, start na tayo. So mag-start muna tayo sa ating power source. Power source natin dito tayo kukuha sa battery. So positive. Positive. Si positive natin, i-connect natin siya kay 30 nito nung SPST relay. Pero syempre, lagyan natin ng fuse. Ayan, lagyan ng fuse.
Pwedeng 10 amps, 15. Ako kasi mas maganda para sa akin 10 amps. Kasi para pumutok agad yung fuse, para hindi masisira yung ating component. Tapos si halo switch, para ang lalagay naman natin sa kanyang power source is manggagaling kay accessory, para magkakaroon lang siya ng linya ng kuryente pagka sususian mo siya. Yan, ganyan ang connection niya. Okay. So, ito ba unang tapusin natin yung SPST. So, ito syempre, meron na siyang ground, yung 86 nilagay natin. Kailangan natin ng positive dyan. Yung positive niyan, manggagaling siya dito kay halo switch. Ang kukunan natin dyan is ito normally open. Dito na lang natin kunin. Normally open. Yan. Ibig sabihin niyan, hindi siya connected. Yan, basta merong ganyang bow, hindi connected yan. So, okay na. Complete na ang circuit ng 8586 nitong SPST. So, pag yan ay na-trigger, pwede nang tumalon yung kuryente ni 3087. So, pagka nangyari yun, itong kuryente ni 87 ng SPST, i-connect naman natin dito. So, lilinyahan natin siya from SPST 87 to SPDT 30. So, doon sa pangalawang relay natin dito. Lagyan na lang natin ng invisible line yan, pero yan ang connection yan. Invisible line yan, ha. Yan. Pero, connected siya yan. So, okay na. Meron na tayong negative trigger dito sa SPDT, yung 85. Kailangan natin ng positive trigger, which is dito sa 86. So, saan naman natin kukunin yung yung positive trigger na yon? Magtatap tayo sa high beam switch natin. Hahanapin natin yung wire ng high beam doon sa ating switch. High beam wire. Yan. So, every time na pindutin mo yung high beam sa handlebar switch mo, matitrigger ngayon itong SPDT na by default si SPDT, si 30 is always connected kay 87A. So, walang trigger yung kuryente na kay 87A. So, pagka ganun, pwede natin siyang connectahan. Saan natin siya ngayon kukonekta? Dun sa low ng ating MDL. At pagka naman napindot mo ang high beam ng handlebar switch mo, matitrigger ngayon itong 85 and 86. Lilipat yung connection from 87A to 87, which is ang bibigyan naman niya ng supply is si high. Kaya i-connect natin si 87 kay high, 87A kay low. Yan. Tapos syempre yung isang linya nito, usually yung black wire ng MDL, i-connect mo na sa body ground. At yan, tapos tapos na yung diagram pag gumamit ka naman ng ganitong klaseng switch. Tapos eto pa pala, kung gusto mong pailawin yung yung switch mo, kunyari, pag pinindot mo yung switch, iilaw si halo switch kasi 'di ba may LED yan. I-tap mo lang yung positive dito kay normally open. Tapos ito, yung negative, i-body ground mo na. Yan. Kung gusto mong umiilaw si halo switch pagka pinindot mo siya, ganun. Tapos si normally close, wag mo nang i-connect to. Okay lang yan din kahit wag mo nang i-connect. Okay, so ito yung luma na stock natin. Ito yung sa click maigli. So gagawa na lang natin ng paraan. Tapos yung pinakadulo kasi ng harness na itong sa original na Honda Beat, ganito ang itsura. So ito ang gagayahin natin. From ito, kasi tinanggal ko yung naka-Dodge connector kasi yun sa Honda Click. Gagawin natin siya ng ganito. Ito 6 pin connector. Gagayahin natin to. Linyahan ko lang, tapos pakita ko ulit sa inyo yung mamaya yung kalalabasan. So ito mga dudes. Medyo kabado 20 ako kanina eh. So ito na yung luma na original na stock for pang Honda Beat. Tapos ito na yung bago. Medyo kabado 20 ako kanina. Akala ko di kasya. So okay naman, kumasya. Okay, titingnan pa rin natin kung goods pa rin yung niya o meron akong kailangang i-adjust. Kasi itong throttle cable na gamit ko, yung pang Honda Beat pan original eh.
Sige, tingnan muna natin pag nakabit natin ang lahat. So, meron din siyang ano rito. Yan yung parang pangpasok niya. Papasok natin yan dito sa butas dito. Ito yung butas. Ayan. Mukhang sakto rin eh. So, ayan. Mukhang okay naman. Ayan. Lagyan ko na ng grasa to. Babalik ulit. Okay, so wiring. Mas agrasahan ko ito mamaya. So, meron akong ganito. Replicate ko lang to. Tapos, ayusin natin yung wiring. So, yan. Gagawa tayo ng mga ano niya. So, okay ito. Ito na yung wiring niya. So, nireplicate natin yung sa luma, yung pupunta sa harness para wala tayong babaguhin sa original harness. Ito yung pupunta ron. Tapos, itong dalawa. Ito naman yung ito naman yung nanggaling dito sa ating kill switch. Si dilaw, itong si dilaw natin, ito yung i-connect natin kay accessory. Tapos itong si red, ito naman yung pupunta ngayon doon sa dalawang 30 nung ating parehas na relay ng pang low beam tsaka high beam. Dalawang relay gagamitin natin eh. Mapupunta ngayon to sa parehas 30 nun. So okay. Tapos itong dalawa doon sa sa may switch ng naman to. Switch na brake switch. Dito nga pala kasi kung baka malito kayo pa sa pagwa-wiring. Itong teka, kalat eh. Ito yung pupunta sa natin eh, sa tawag dito. Ito yung pupunta sa ating harness. Yung harness na naka ganito, yung naka 6 pin. Yung niyan, yung green niyan, yung sa may dito, yung sa may left side na yan. Ito yan, green. Kinolor coded ko na eh, para di nakakalito. Itatap mo ngayon yung isang dyan, yung isa para yung pupunta sa pupunta sa brake switch. So kung ititrace mo siya, pupunta yan dito sa isa na to. Ito yun. Tapos ito naman, itong may color brown na to, ito na yun. Ayan, diba? Ito yung papunta sa ko eh, sa harness. Ayan. Anyway, since iba nga pala yung harness ko kasi pang na to eh, yung bead strip na harness. Ayan. Kung katulad ko ang ginawa ninyo na dati kayong na ang ginamit yung mga switches yung ganito is yung original na pang bead strip, obligado magpapalit ka ng ng main harness kung gusto mong stock pa rin ng ang wiring mo. Kaya ganyan ang nangyari sa akin. So, ayan, balik natin dun sa sa motor para ma-check natin yung mga sukat. Kung itong haba nito, ginawa ko lang kapares ang haba ng nitong stock na luma. Kaya ko rito. Ayan, siname ko lang na haba para wala masyadong magbago. Tapos ko na lang ayusin ko. Kaya lang hindi pa kasi ako tapos. Ito yung pagko-connectahan ko sa yung sa relay tsaka sa accessory. Ito pa hindi pa tapos. Kaya hindi ko pa to hindi ko pa to binabalutan. Sige, iayusin ko muna sa motor. So yan, kinabit ko na tong brake master. Tapos meron lang akong para sa akin major na problema to. Kaso for the sake na tayo ay nagma-modify, wala, no choice. Ayos na ayos pa naman yung gawa ko rito nung una, pero sige, tanggapin na natin. So ito yung ating Racing Boy na na brake master na meron tong brake switch dito nakasama. Is since hindi siya magkakasya, ayan, natanggal natin. For the sake na ito ay maikabit natin. And dito kasi siya dapat so dito. So ang mangyari, meron tayong ito, hindi siya kasya
siya kasya. So mangyayari, meron tayong floating na wire dito na naman. Ito. Kasi walang mapagkakabitan. Wala siya mapagkakabitan. Naka-floating na naman siya. So gawa na lang natin ng paraan nito. Okay. Tsaka siguro okay na rin. Kasi kung mag-brake naman ako, kung mag-brake ako, laging sabay yung harap at likod. So mangyayari, pag nag-brake ako ng harap, hindi siya hindi ilaw ang brake light. Ang ilaw lang is yung pag nagpreno ako sa likod. Kasi pagkabilang naman ito, merong brake switch eh. Nangyari na rin sa akin to nung unang modification ko nito. Nung una, wala akong brake light switch dito actually dito rin yata. Dito ako walang brake light switch nun. Ang brake light switch ko dito ako kinukuha sa likod. So parang ganun uli ang mangyayari. Bali okay lang naman din siguro kasi kung magpreno naman talaga ako sabay. Or kung madulas, una talagang preno likod pag madulas para di tayo mag-skid. Kaya okay na rin. Yan. Sikip na sikip din. Ayan, walang allowance. Pero nag-fit. Nag-fit naman siya. Ayan, dito sa kabila may allowance pa rin. May allowance pa yan. Ayan, diba? Maluwag pa. Eto, wala. Talagang fit. Talagang fit siya. Yung ano nga ba ito? E3 ba? E3, Racing Boy na E3. Yung pang NMAX. Yun yung kinabit ko rito. Parehas yan. Parehas naka-fluid. Para mag-iisa lang itsura nila. Sige. Pagpatuloy na lang natin to. Wala. Nandun na. So, ayan. Maganda rin yung yung play. Ayan. Tapos naging na lang siya. Dalawa na lang tornilyo. Ito, tsaka dito sa ilalim. Tatlo kasi yung sa stock eh. Tapos adjust ko na lang to. Tapos subukan ko hindi ko pa nakakabit yung brake master eh. Ayan, lapat naman siya. Goods. Mga dapit. Ayan. Diba? Parang stock lang. So yan, nawala na naman yung clean look natin. Balik na naman sa medyo pero okay pa rin naman. Yung dating nandito yung mga throttle cable sa ibabaw napunta sa baba. Kasi sa baba yung kay sa baba yung kay Honda Click. So ayan. Malinis pa rin naman. Pero yung una nating malinis na look medyo nabawasan ng linis dahil dito. Tsaka yung insulation natin kulang eh. Kaya ginamitan ko na lang ng Coro Plus. So, ito si low beam. Tatanggalin ko muna. Kasi para malagyan natin ng meron akong susi kasi iba't ibang klase. Lagyan natin pa. Yung putol. Balik. Sila natin. Tingnan natin yung parang hindi ko kasi. Ako pwede lang kasunin ito.
ibuka lang uli natin ito kasi napindot eh para kumapit siya ulit. Yan, kasi may hook yan eh pag pinasok mo. Yan, may hook. Binuka ko lang uli yung hook. Pati itong isa medyo i-ano mo lang siya para kumapit uli ng maayos. Tapos yan, tapos na, balik na natin. Suot lang natin siya dito. So pag ganyan hanggang sa ano yan, mag-click o kaya maramdaman mong kumagat yung parang angkla niya yung ganito, kakagat yan dun eh. Tapos ito naman dito pag ganyan ang ano niya, ayan o, ayun o, nag-click, kumapit yung ano niya. So ayan, okay na yan. So tuloy na natin to. So ito na yung pang ano natin, ito na yung ating pang trigger. So testingin ko lang din to, tingnan natin kung gagana siya. Gagaling ko sa motor, testingin ko. Meron akong lumang ano, yung lagayan ng relay socket, gamitin ko na lang. So ayusin ko na lang to. Okay pa naman to eh. Ito yung video ng ng installation natin ng ating bracket na ginamit para dito sa ating MBL. And na-tackle ko na to doon sa sa mas naunang video dito, doon sa pag-install ko ng dual contact horn. Kaya ako sinabay sa pag-install ng dual contact horn ko yun. Kasi para makita ko yung placing nitong laman, kasi sobrang sikip na rin itong ulo nitong Honda Beat ko eh. Kaya kasi dito hinahanap ko kung saan ko lalagay yung mga relay, yung mga loud horn, yung stock horn naman may sarili naman pwesto yan, nandoon pa rin sa may baba eh. Kaya nauna yung pagkabit ko nitong itong bracket. Nauna yung pagkabit ko nito dahil para malaman ko kung magkakasya ba lahat to. Anyway, tingnan na lang natin dito yung yung installation. Maganda nga pala tong bracket na to, solid na solid. Na-try ko na rin kasi matagal ko na nga itong ginawa. Nakakabit lang yung bracket pero hindi pa gumagana yung ilaw kasi ngayon ko lang inayos yung ilaw dito sa video na to eh. Itong bracket na to solid, magandang klase. Naka-connect sa sa mismong post ng ng manibela. Meron lang siyang dalawang tornilyo. Makikita nyo yun yung pagkakakabit dun sa dati kong video. Ayan, dito sa eksena na to, yan, inaayos ko yung yung position ng wiring niyan. Tapos hindi pa naman ayos yung mga ilaw niyan, ina-adjust pa. Ayan, tapos nung nalaman ko na magkakasya, ayan, naibalik ko uli yung yung pinakaulo. Yun, okay na. Yan, inaayos ko na yan, cable management ko na. Tapos niready ko na rin dito yung gagamitin na wire connector, yung socket. 6 pin, 9 pin din ang ginamit ko. Kasi wala lang available. Ayan, dito sa part na to, ayan, tinetesting ko kung magkakasya yung yung ulo. Kaya nauna yung pag-install ko nito eh. Yan, meron pa akong mga ginagawa dyan, yung ballast kung saan ko lalagay.
Hanggang sa yun, hindi ko na muna inayos. Pero napagkasya ko na yan eh, nasa part na yan, nung naglalagay na ako ng wire connector. Napagkasya ko na yan, naisara ko na uli, tapos binuksan ko uli. Yan, pinapakita ko yung mga wire connector ko dyan. Yan, tapos yan, ano lang, crimping lang. Pag pinagsama ko yung yung wire ng magkabilang MDL dyan, yung high and low, tsaka yung ground niya. Yan, pinagsama ko. Para madali lang tanggalin yung yung wire kasi may wire connector siya. Ano to? Bali day 2. Day 2 na ng paggawa ko nito. Kasi nagkaroon ako ng problema. Yung aking ginawa dito na saan na ba yun? Eto na. Actually medyo magulo na yung Pero ko ba to? I-cable management ko pa mamaya. Nagkaroon lang ng problema dun sa sa wiring. Kasi ito. Yung dito kasi gumawa ako ng port top dito. Akala ko nung una may problema yung itong topping, pinagtapan ko nito para mukha pa rin malinis yung wiring. Akala ko may problema. Kasi yung high beam niya ayaw mag-supply ng kuryente. Pero pag sina-check ko sa pen tester, naman siya, umiilaw siya. So it means good. Nakailang try ako na akala ko baka maluwag lang yung mga contacts. Ginawan ko pa nga pinalamanan ko pa nga ng wire para sabi ko sakto para talagang dumikit. Tapos chinek ko lahat yung mga continuity ng wire. Okay naman. Nung one time sinubukan ko na i-tester siya na yung habang kinakabit ko. Doon ko na gets na na may problema yung harness. Nagkakaroon siya ng voltage drop. So ang possibility na may problema doon sa harness is yun dito, yung sa sub harness. Kasi ang ginawa ko ngayon para mapagana ko, nirekta ko siya dito sa mismong main harness.
Bali ito, tong dilaw na wire na to, nakarekta to ngayon do sa main harness galing sa high beam wire na pan-trigger na dapat natin ng high beam. Kasi ang nangyayari, meron siyang trigger ng low beam pero yung high beam wala. May kuryente yung high beam pagka dito sa sub harness, pero hindi niya kayang supplyan ng kuryente pagka nagdagdag ako ng additional. So sabi ko, oo nga, voltage drop ang nangyari. Possible na may problema yung sub harness. Pwedeng kulang na yung yung kakayahan ng tanso niya sa loob na magbato ng kuryente. Kaya dito na ako kumuha sa pinaka main, sa pinanggagalingan mismo, which is gumana naman ngayon. Ayan, tinesting ko na nga eh. So ito, naka off niya taas eh. Ayan, on natin, tapos yan, sindihan natin. Teka, di pa pala nakasusi. Ayan, tingnan nyo dun yung ayan, low beam, high beam, low beam, high beam, gumagana na. Ayan, tapos i-off ko rito. Ayan, ito yung pang niya, pang open ng low beam, high beam. So okay, nasisilaw na yung bebe ko. Ayan, so goods to, gumagana. At yun, napagana na rin natin to. Kaya umabot ng 2 days tong gawa ko dahil dun eh. Tapos yan, sige, ayusin na lang natin. Pero definitely yung yung diagram na pinakita ko sa inyo nung una, yun pa rin yung style niya. Ang nangyari lang, nag-tap tayo sa pinaka main harness, which is, na dun pa rin naman yung kasi ang bala ko sana dito para malinis. Dito dapat siya, kaya yan, may floating tayong isa. Ito yung dapat para sa high. Nag-floating yung wire. Wala nang choice. Kung papalitan natin yung sub harness, matatagal lang pa. Pero yan, sige. Okay na yan. Medyo magulo ngayon. Cable management ko lang to. Sumobra na, madami na rin kasing nakakabit. Nandiyan na rin yung natin eh. Yung busina, yung loud horn, tsaka yung yung mga wiring para do sa loud horn, do sa una nating video. Ayan. So since okay na siya, i-cable management ko, ayusin ko na lahat. Then mamayang gabi, para maganda makita natin yung ilaw nitong nagawa nating MDL. Okay? So okay, ito mga dudes, gabi na. Testing na natin. Ito naka-off siya. Pero tingnan nyo, ang linaw ng park light. Nagpalit kasi ako ng T15 na LED. Kanina ko lang din pinatan. Sobrang liwanag. Yan. So, ito, naka-off pa. Off pa yan. Buksan natin yung low beam. Yan, bati mo natin konti. Buksan natin low beam. Low beam ng ng stock headlight. High beam ko, ganyan lang. So, ngayon naman, sama natin yung dito yung switch ng MDL natin. On na natin yan. So low beam, ito. Yan. Patayin ko yung MDL. Yan. Yan. Actually pwede ko pa siyang nung unang kabit ko, ang layo ng nararating ng low beam, kaya ginawa ko, medyo tinungo ko ng konti. Tsaka ginit na ako. Kasi pwede ko siyang pwede ko siyang ipihit pa. Ipihit ko pa ng paganon para sabog yung ilaw. Pero okay na yan. Pinipihit ko yung manibela. Walang humaharap. Diretso lang sa kasi nakakabit nga yan sa bracket natin hindi sa mismong ulo. Yan. So ito naman ngayon yung high beam ng MDL. Take note na nakatungo yan. Ayan, nakatungo. Ayun yung ilaw ng MDL. Yan yung high beam. Pwede ko pa siyang itaas kung gugustuhin ko. Adjustable naman yan. Pero ganyan lang ang ginawa ko. Kasi ayoko na nakakasilaw. Okay na yun sa akin yung ganyan. Tsaka yun nga, pwede ko siyang ikalat, isabog. Pero di ko na ginawa. So ayan. Ganyan yung itsura niya. Yan, di ba? Okay lang. Hindi masyadong nakakasilaw.
goods lang. Diba? Okay. Yan, no. Natin yung focus. So yan, okay naman. Okay siya. Kung kayo gusto niyo yung sabog yung kuha or medyo nakataas, okay din naman. Tsaka anyway, murang klase lang naman na to. Murang klase lang ng MDL. Wag nating expect. Pero nagbabalak din ako na kumuha ng ng medyo high-end na MDL. Pagka high-end, try natin. Gawa ulit ng video. As of now, ganyan lang muna siya. Ayan. Stock, MDL. Ayan. Low, high, low, high. Diba? Itong pinipindot ko, yung stock. Tapos yung dinagdag natin ito. Ayan. So, lahat ng controls ko, nandito lang sa handlebar. Ayan, okay na okay. So, okay. So, okay, ito mga dudes yung ating MDL na. Ayan, yung itsura sa gabi habang nag-drive tayo. Front view. Ayan, pinapatay-patay natin. Okay naman, maganda. Goods na goods ang ating ginawa na installation ng MDL. Okay, so mga dudes, kung nagustuhan ninyo yung video natin, mag-iwan kayo ng like. O kung hindi naman, pwede rin na dislike. Pinakamagandang gawin natin para swertehin tayo is mag-subscribe na. Marami na rin nanonood ng mga videos natin, karamihan hindi naka-subscribe. Wala namang mawawala sa atin pag nag-subscribe tayo. Ayun, sa mga nanonood, tsaka meron tayong mga returning viewers dyan na hindi pa naka-subscribe. Okay, mag-subscribe kayo para lagi kayo updated. Tsaka magiging malaki na yung channel natin sa hindi lang tayo mag-i-stick sa Honda Beat. Kung kanina, sa intro nitong 360 shot natin, nakita nyo meron akong katabi na tuktok. Magkakaroon tayo ng video dun sa natin sa tuktok. Siya yung ating magiging pamalengke number 2. Kaya yan, check lang kayo, hintay lang kayo sa mga videos ko na para update ka. So okay, thank you sa mga nanood. Like, share, and subscribe. Mag-comment kayo kung meron kayong mga gustong i-suggest or mga hindi nagustuhan para maayos natin yung ating channel. Kung meron kayong mga requests, suggestion, open tayo dyan. So okay mga dudes, panoorin na lang natin tong last footage ng ating 360 shot ng ating ginawang MDL. Okay, salamat. At hanggang sa susunod na video natin. Okay, thank you.